Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Ako po si Martin, taga Santa Barbara, Iloilo. Pero ngayon ay narito na sa Baguio City nakatira. Ang kwentong aking ibabahagi ay naganap sa probinsya ng Iloilo at sa Capiz. Nangyari ito noong magbakasyon kami ng girlfriend ko na si Ashley, isang midwifery student. Bali, dalawa silang babae na kasama ko. Si Ashley na kasintahan ko at ang best friend niyang si Diana. Noong malaman nilang magbabakasyon ako ng Iloilo, ay sinabi nilang gusto nilang sumama. Gusto raw nilang makapasyal sa Capiz dahil nga sa mga kwentong naririnig nila na marami raw roon ang kababalaghan. Sabi ko naman na hindi ako roon pupunta kasi malayo naman iyon sa amin sa Santa Barbara. Pero nagpumilit sila na makapunta roon. Kaya naman tumawag ako kina mama kung may kakilala ba kami sa Capiz na pwedeng matuluyan. Ang sabi naman ni mama na oo raw. Naroon daw ang mga magulang ni Tita Presi. Si Tita Presi ay asawa ng bunsong kapatid ni Mama na si Tito Arnold. Si Tita Presi at ang pamilya niya ay tubong Capiz at nakakaangat sila sa buhay. Pwede raw kami makapasyal roon, lalo at uuwi sa susunod na buwan si Tita Presi dahil fiesta sa mismong lugar nila. Kaya naman sinabi ko iyon kay Ashley. Excited naman siyang sinabi na sige raw. Gusto nilang makapunta roon, pero isasama niya si Diana at ang boyfriend nitong si Briggs. Itong si Briggs ay isang anak ng may kayang pamilya at hindi naniniwala sa mga aswang at kababalaghan. Sumapit na nga ang araw ng aming bakasyon, kaya ang napagplanuhan ay sa Iloilo muna kami mananatili ng ilang araw bago tutuloy sa Capiz. Pagkarating namin sa bahay ng pamilya ko, ay tuwang-tuwa sina mama at papa sa pag-uwi ko. Nagulat din sila dahil hindi nila inaasahan na magdadala ako ng mga kaibigan. Kinahapunan lang noon at naroon kami sa loob ng kwarto nagpapahinga nang sabihin ni Ashley, "Oh, babe, anong gagawin natin dito?" Di magpapahinga na muna. Nakakapagod din ang naging biyahe natin. Sabi niya naman, "Ano ba yan, babe? Parang nagbakasyon ka lang para matulog. Gumala na tayo agad." Apura sa akin ng kasintahan kong si Ashley. Napailing na lang ako dahil sa kanyang kakulitan. Ang balak ko nga lang sana ay magpapahinga. Dahil bakasyon nga iyon. Walang ibang gagawin kundi ang magpahinga. Semestral break namin ng mga panahong iyon, kaya alam kong mahaba pa ang oras na meron kami para sa pamamasyal. "Babe, pwede bang magpahinga muna tayo? Hindi naman aalis sa mga pasyalan eh. Charge lang muna ako ng energy, tapos saka natin simulan ang pamamasyal." Inirapan lang ako noon at lumabas ng silid. Ang naging ending ay 2 oras lang ang naging pahinga ko at agad na kaming lumabas. Saka naglakad-lakad doon lang din mismo sa barangay namin. Nagkataon naman na birthday ng isa kong pinsan roon at noong malaman nila na naroon ako ay agad akong inimbitahan. Nahihiya naman akong tumanggi kaya pumayag na din kami. Walking distance lang naman yung bahay. Kaso lang, dadaan kami sa Talahiban kung saan iyon lang ang natatanging daan papunta sa bahay ng pinsan ko. Maliwanag pa nang magpunta kami roon. Nagkahiyaan pa nga ang 3 kong kasama dahil wala daw silang dalang regalo, pero gusto nilang pumunta. Sabi ko naman na wag na sila mag-alala. Aabutan ko na lang ng kahit 500 na cash ang may birthday
Ayos na iyon. Habang naglalakad kami ay panay ang biro ni Briggs na nasa lugar daw kami ng mga aswang. Baka raw may makatagpo kami sa lugar na iyon. Sinaway ko naman siya kaagad. Brad, huwag mong gawing biro ang tungkol sa mga aswang. Maraming pwedeng makarinig sa iyo rito. Saway ko sa kanya. Nagkibit balikat lang si Briggs, sabay akbay sa kanyang kasintahan. Si Ashley naman, umabrisyete kaagad sa akin. Babe, kumalma ka nga. Masyado kang hot eh. Wika niya, pero hindi ko na siya sinagot. Hanggang sa makarating na kami sa bahay ng pinsan ko at nakipagsaya sa mga kaanak namin. Hindi ko na muling binalaan pa tungkol sa mga aswang ang mga kasama ko. Mabuti at kahit mga taga-probinsya ay marunong naman makisama at mag-entertain ng bisita ang mga pinsan ko roon. Kaya napasarap ang kwentuhan, kainan at kaunting inuman. Noong sumapit na ang gabi ay nagpaalam na kami na uuwi na. Busog na busog pa rin kami noong umuwi dahil pinakain nila kami uli bago kami umalis. Kagaya noong papunta ay naglakad lang din kami papauwi. Natatandaan ko pa noon na maingay na nagtatawanan ang aking mga kasama. Nang maramdaman naming may nakasunod na sa amin. Napansin ko kaagad iyon dahil may mga kaluskos na sumasabay sa amin sa talahiban. Hala, ano yun? Untag sa amin ni Diana. Baka naman aswang na yan. Wika ni Ashley ng pabiro. Kaya wala sa sariling nagtakbuhan kami habang sila ay tila masaya pa habang tumatawa. Ewan ko ba kung bakit saglit akong nahawa sa mga kaibigan ko. Palibhasa siguro dahil pare-pareho na kaming nakainom. Alam ko naman na hindi naniniwala ang mga kasama ko sa aswang. Ako man ay 50-50 rin ang paniniwala. Kasi wala naman akong personal na karanasan o iyong harap-harapan talaga na nakakita ng aswang. Pero hindi ako kagaya nila na umaabot sa puntong pinagkakatuan na ang pagkikwento tungkol sa mga aswang na animoy isa lamang biro. Ilang beses na rin may nagpatunay sa akin na totoo ang mga aswang at delikado. Karamihan sa kanila ay mga kamag-anak ko na nagmula din sa probinsyang iyon. Kaya para sa akin, siguro nga totoo sila at hindi dapat ginagawang biro. Lalo at alam kong hindi nagbibiro o nagsisinungaling ang mga kamag-anak ko na nagkwento sa akin ng tungkol sa mga aswang. Pero naisip ko sa mga oras na iyon na total nasa bakasyon naman kami. Bakit hindi haluan ng kaunting thrill at kalokohan? Kaya hindi ko na lang din pinagdiinan sa mga kasama ko na itigil ang pagbibiro tungkol sa mga aswang. Malay ko kung dahil sa ginawa nila ay pakitaan nga kami. At baka sakaling maniwala na talaga sila at itigil ang pagbibiro sa mga ganoong nilalang. Pagkarating sa bahay namin ay hingal na hingal kami. Nagpalingalinga ako sa paligid. Wala namang tunog na kakaiba. Maliban sa tunog ng pagsusuka ni Diana at Briggs. Busog na busog kasi sila, tapos tumakbo ng mabilis, kaya ayun, nagsusuka. Nauna na silang pumasok ng bahay, habang ako naman ay nasa labas pa, nagpapalamig muna. Hiningal rin kasi ako sa pagtakbo. Nang makarinig ako ng tunog, ng tila uwak, pero mas garalgal ang boses. Iyon bang parang tao na ginagaya ang huni ng uwak? Ganoon ang naririnig ko. Tapos may naririnig rin akong kaluskos sa unahan. Kaya nang hinayang ako. Dahil bakit noon pa humuni noong ako na lang tuloy mag-isa sa labas? Sana noong naroon pa sina Diana at Briggs para sila mismo ang makarinig. Ayoko ring magkwento sa kanila
Dahil baka pagtawanan na naman ako at sabihing gumagawa lang ng kwento para takutin sila. Nagsimula na rin akong kilabutan sa labas, kaya agad na rin akong pumasok ng bahay. Pagkapasok ko ay nagsipaligo sila para maalis ang pawis sa pagtakbo. Agad na rin akong nakatulog noong makahiga dahil sa nakainom nga kaunti. Kinaumagahan, nanatili lang kami sa bahay, nanood ng movies, tapos muling nagpabili ng pulutan at alak. Nagkakatuwaan kami hanggang sa hindi namin namalayan na nakarami na pala kami ng inom. Okay lang din naman iyon sa mga magulang ko. At least raw ay nasa loob lang kami ng bahay, kaysa sa ibang bahay pa mag-inuman at baka mapaaway pa kami. Ang ginawa na lang ni mama ko ay nakitambay sa tindahan ng isa kong tiyahin. Masyado kasi talaga kaming maingay sa bahay. Hanggang sa maisip namin na magkantahan sa video okay. Magiging doble ang tagay ng magiging kulelat sa score. Kaya pagalingan talaga sa pagkanta. Ilang beses din naging doble ang tagay ko. Lalo na't hindi naman kagandahan ang boses ko. Lalo kaming nabaliw sa kakatawa noong kumanta na si Ashley. "Langya Ashley, masahol ka pa sa bakang umaatungal ah." Saway ni Diana sa kanya. Mas lalong lumakas ang halakhakan. Pero tila wala namang pakialam si Ashley roon. Mas pinagbutihan niya pa ang pagkanta na animoy makakatanggap ng milyones na papremyo sa kanyang ginagawa. Napalingon ako kay Briggs nang makita siyang tumayo. "Oh, Brad, saan ka pupunta?" Tanong ko sa kanya. "Diyan lang sa labas, iihi." Sagot niya sa akin. Tumango ako tapos sinabihan siyang huwag iihi basta-basta sa kahit saan. Hindi ko naman alam na sa likuran ng bahay siya magtutungo para doon umihi. Natuklasan ko na lang iyon nang ako man ay makaramdam ng pagkaihi at sinundan siya. Naabutan ko pa nga ito na abala sa pagsisipa sa punso na nasa kanyang paanan. "Uy, Briggs! Ano ginagawa mo?" Gimbal kong wika sa kanya na ikinatigil niya naman. Tumatawa ito at aktong itutulak ako. "Pare, bakit ka ba natatakot? Ibahay lang naman yan ng mga langgam." Wika niya sa akin. Alam kong hindi iyon bahay ng langgam, kaya gano'n na lang ang pangingilabot ko. Minsan akong nagkasala sa bagay na iyon noong kabataan ko pa. Mapagparusa ang mga nuno sa punso, maloko at mapagbigay ng karamdaman sa mga nagkakasala sa kanila. Matapos ko siyang sawayin ay agad na rin siyang pumasok. Ako naman ay nagtuloy sa banyo sa likuran. Ilang hakbang na lang naman ay banyo pa. Kaya bakit doon pa niya naisipang umihi sa bakod malapit sa punso? Pagkabalik ko sa loob ay tuloy ang maingay na inuman. Pero makalipas ang 2 oras lang siguro ay naglaylo na sa kakulitan niya si Briggs. Nagsimula itong magsuka at nakatulog. Kaya naisip namin na normal iyon dahil lasing na nga siya. Pero sa kinagabihan ay nilagnat ng matindi si Briggs. Maging ang kanyang batuta ay namaga ng husto. Kaya gayon na lang ang pagkataranta ni Dayan. "My God, Briggs! Bakit ngayon ka pa nilagnat? May balak tayong mag-unli ngayong gabi, di ba? Dahil pareho tayong nakainom." Aniya na ikinalaki ng mga mata ni Ashley. "Girl, ang sama mo naman sa boyfriend mo. Talagang ang bagay na iyon pa rin ang iniisip mo? Alam mo na ngang mataas ang lagnat niya?" Sabi naman ni Dayan. Ano bang gusto mong gawin ko? Kasalanan ko ba na mahina ang resistensya niya sa inuman?" Rason nito na ikinainis ni Ashley. "Gaga ka pala eh. Paano kung lumala ang sitwasyon niya at mamatayan dito? Cargo pa yan ni na Martin." Wika ni Ashley, kaya ako na mismo ang sumaway sa kanila. "Shh! Ano ba kayo? Bakit ganyan kayo magsalita?
Hindi ba pwedeng maghanap na lang tayo ng paraan para mapababa ang lagnat niya? Bumili na kaya kayo ng paracetamol sa tindahan? Asik ko sa kanila. Nanlumo naman at tumalima ang dalawa at ako ang naiwan na nagbabantay kay Briggs. Buti na lang at naroon lang malapit ang isa sa mga pinsan ni Mama. Kaya ang anak noon ang pinakisuyuan ko na magsundo ng albularyo. Malaki kasi ang hinala ko na hindi normal ang pagkakasakit ni Briggs. May kinalaman iyon sa ginawa niya sa punso. Ano ba kasing ginawa niyang kaibigan mo, Martin? Nandidilat ang mga matang tanong ni Mama. Halatang nagagalit at nanggagalaiti sa akin. Napakamot ako ng ulo sa kanagsalita. Naabutan ko siyang pinagsisipa ang bahay ng punso, Ma. Kaya ayan, pinarusahan siguro siya. Wika ko, kaya naman napailing si Mama. Alam kong makakatanggap ng sermon si Briggs mula kay Mama kapag nagising na ito. Pagkarating ng albularyo ay kaagad noong inasikaso si Briggs. Tinawas ito at napag-alamang nabati nga ng nuno sa punso. Pinagalitan talaga siya ni Mama, kaya hindi na lamang ako nakisabat pa. Naiinis lang ako kay Briggs. Nagawa niya pang magdahilan na baka allergic reaction lang ang nangyayari sa kanya. Maaaring naninibago lang daw siya sa klima at hangin ng probinsya na labis ko namang ikinainis. Pinayuhan siya ng albularyo na mag-alay ng pagkain at humingi ng tawad sa nuno na naagrabiyado niya. Kaso lang, naging matigas talaga ang ulo nitong si Briggs. Humingi nga siya ng tawad sa nuno at naglagay ng candy. Pero hindi bukal sa kanyang kalooban ang paghingi niya ng sorry. Sa halip, noong wala nang nakatingin, ay kinuha niya ang pala na nakasandal sa gilid. Sa kawalang habas na pinaghahampas ang punso. Nagulat na lang kami nang umiiyak na pumasok si Briggs ng bahay. Ang kanyang mga kamay ay nagkasugat-sugat. Nagulat kami at inalam ang kanyang ginawa. Anong nangyari, Tol? Tanong ko sa kanya na ikinalunok niya ng laway. Humihikping ipinakita ni Briggs ang kanyang kamay. Basta na lang kasing lumitaw sa kamay ko, Tol. Kabado niyang wika at halos manginig ang bibig sa labis na pagkabalisa. Halos panawa ng ulirat si Mama nang makita niyang sira-sira na ang punso na matagal naming inalagaan. Wasak na ang punso at mukhang wala ng pag-asang mabuo pa. Anong ginawa mo, Briggs? Dumadagundong na boses ni Mama sa buong kabahayan. Nasapo ko naman ang aking mukha at nainis din sa ginawa nito. Mas lalo lang siyang gagambalain ng nuno at baka hindi na siya makaligtas dahil sa kagagawan niya rin naman iyon. Kahit kalalaking tao ay napahagulgul ng iyak si Briggs. Sobrang sakit raw ng kamay niya na parang idinadarang sa apoy. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kalala ang kanyang ginawa. Kahit sina Ashley at Dayan ay walang nagawa para mapagsabihan siya. Ang galit ni Mama ay sapat para mapayuko si Briggs sa humingi ng pinakamatino niyang pagsusori. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit nagkaganyan yung kamay mo? Sikmat sa kanya ni Dayan. Hindi sumagot si Briggs. Bumubulong-bulong lamang ito sa paghingi ng sorry. Kaya naman, hindi na din siya napagalitan. Matapos ang tagpong iyon ay nag-walk out si Mama. Sinundan ko ito at mapagpakumbabang humingi ng pasensya. Ma, sorry po. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa utak ni Briggs at ginawa niya iyon. Wika ako na ikinailing ni Mama. Sa tagal ng panahon na hindi namin pinapakialaman ang punso, nakakasindak talagang pagmasdan na ngayon lang iyon nasira. Kaso lang nang mapadungaw kami sa bintana para silipin itong muli ay napatda kami. Dahil nabuo na naman iyon, ni walang bakas na may sumira sa punso.
Hayan, nagmilagro ang punso. Alam mo Martin, wala naman akong pakialam kung saang lupalop nagmula yung mga kaibigan mo. Ang sa akin lang, sana irespeto nila ang mga pamahiin at paniniwala natin dito sa probinsya. Pati tayo ay ipapahamak ng kaibigan mo eh. Aniya, kaya naman muli akong napayuko. Totoo talaga ang sinabi ni Mama. Alam naming mabuti ang nuno na nakatira sa punso. Dahil kahit kailan ay hindi kami nito pinakikialaman. Huwag lang naming masira-sira o lapastanganin ang kanyang tirahan dahil tiyak may mapaparusahan at magkakasakit. Bumalik ako sa aking mga kaibigan at nabaghan nang makitang pati buong katawan ni Briggs ay namamaga na. Kay bilis nitong kumalat na maski si Mang Paing na albularyo nakababalik lang ay nahindik sa nakita. Loko ka talagang bata ka. Kung hindi ka naniniwala sa mga elementong nananahan sa aming baryo, magbigay ka man lang sana ng respeto. Hayan, ikaw din ang nagpahamak sa sarili mo. Wika ng albularyo na ikinayuko lang ni Briggs. Kita sa mukha niya ang labis na pagsisisi. Kaya naman pumagitna na ako at humingi uli ng pasensya. Si Mang Paing naman ay muling umusal ng orasyon para makausap ang nuno na naagrabyado ni Briggs. Sa pagkakataong ito, hiningian na kami ng puting kambing para ialay sa nuno nang sa gayon mapatawad siya nito sa kanyang nagawang kasalanan. Hindi matapos-tapos ang tungayaw ni Mama kay Briggs. Sa katunayan, sinaway na nga lang din siya ni Papa at sinabing, hayaan na iyon. Pera naman daw ni Briggs ang gagamitin para bumili ng kambing. Huwag na daw niyang pagalitan palalo. Ako naman ay muling kinausap si Briggs, Diana at Ashley. Huwag kasi kayong pasaway ah. Narito tayo para magsaya, hindi para ipahamak ang mga sarili natin. Kapag naulit pa ang ganito, ay talagang pauuwiin ko na kayo. Ako ang naiipit sa ginagawa nyo eh. Ako ang napapagalitan at kung may mapahamak sa inyo, ay sagutin kayo ng pamilya namin dahil narito kayo sa pamamahay namin. Wika ako pa. Kahit namamaga ang mukha ni Briggs, maging ang buo niyang katawan, hindi ko naman mapigilan na maawa sa kanya. Grabe din naman kasi ang nangyari. Matapos ang pag-aalay ni Mang Paing, bumuti naman kahit papaano ang kalagayan ni Briggs. Mahigpit na ipinagbawal sa kanya na lapitan ang punso na sinunod niya naman. Humingi din siya ng sorry sa nanay ko na pinatawad naman siya kaagad matapos bilinan na wag nang magpapasaway. Lumipas ang 5 araw, wala nang bakas ng pamamaga o sugat sa katawan ni Briggs. Tuluyan na nga siyang gumaling. Nabawasan na rin ang kanyang pagiging maingay. Dumating na sa araw na iyon si Tita Presi. Sakay kami ng kotse niya nang bumiyahe papuntang Capiz. Sabi pa niya, ako na daw ang bahala sa mga kaibigan ko dahil marami siyang kailangang asikasuhin. Piyesta na kasi sa lugar na iyon. Sa ancestral house nila Tita Presi kami tumuloy pagdating namin sa Capiz. May kalakihan iyon at kay tayong tingnan ng 2 palapag na tahanan. Kahoy ang pangunahin nitong materyales, ngunit ang disenyo ay pangkastila. Malinis na rin ang mga kwarto na mukhang handang-handa na para pagpatuluyan ng mga bisitang darating. Si Tita Presi ay hindi na muna umuwi roon. Bali ibinaba niya lang kami sa bahay na iyon, saka siya umalis uli para dalawin ang iba niya pang mga kamag-anak. Hindi na namin naabutan ang kanilang katiwala roon dahil umuwi naman daw iyon sa kanilang tahanan kapag tapos na ang gawain sa malaking bahay. Pagkapasok namin ng bahay ay diretso kami sa kusina upang maghanap ng maiinom na tubig. Nakita naming may stock na pagkain sa ref. Mukhang nagtambak na ng pagkain roon si Tita Presi.
para bahala na kaming magluto ng gusto namin. Pagkapasok namin sa mga silid ay nakahanda na rin iyon. May bedsheet na ang mga kama at may nakapatong na unan at kumot na malinis sa ibabaw. Nagkasundo kaming magsama-sama na lang sa iisang kwarto. May napasukan kasi kaming kwarto na may 2 malalapad na kama sa loob, kaya sakto na iyon. Magkatabi kami ni Ashley. Sa kabila naman, sina Diana at Briggs. Matapos mailabag ang mga gamit, ay agad na rin kaming bumaba ni Ashley para magluto. Sina Briggs at Diana naman ang nag-aayos ng aming mga gamit sa closet. My gosh! Walang signal dito? Uwi ka pa ni Ashley, kaya napatango ako. Oo nga, wala. Pero sa pagkakaalam ko, doon sa unahan ay meron. Pero mamaya mo na yung problemahin. Magluto na muna tayo ng makakain. Uwi ka ako pa sa kanya. Nilapag naman niya ang cellphone sa lamesa saka lumapit sa akin. Ano bang alam mong lutuin? Tanong niya pa. Pritong itlog tsaka hotdog. Tipid kong sagot. Humalakak naman siya sabay batok sa ulo ko. Aray ko, boyfriend ba talaga ang turing mo sa akin? Kung makabatok ka, para mo akong tauhan ah. Angil ko sa kanya. Walang hiya ka? Akala ko pa naman mag-aastang chef ka. Tapos prito lang pala ang alam mo. Uwi ka niya sa akin. Kaya ang ending, nagkukulitan kami habang nagluluto. Pasado 8:00 nang makapaghapunan kami. Sa kakalungkat ni Diana at Briggs ay may nakita silang mamahaling wine sa wine bar. Nagpaalam ang dalawa na baka pwede naming inumin, pero hindi ako pumayag noong una. Baka kasi mapagalitan kami ng may-ari noon. Ancestral house nga iyon ni na Tita Presi, pero hindi ko alam kung sa mga kapatid niya ba ang mga naroon o sa mga magulang nila. Lalo na at mukhang galing pa sa ibang bansa ang nasabing inumin. Kaso lang, sinabi ni Diana na marami daw siyang nakita na wine sa ilalim, kaya maaaring hindi na mahalata pa ng may-ari kung babawasan namin iyon ng kahit 1 bote lang. Kaya pumayag na lang din ako sa gusto nila, sa kondisyong 1 bote lang talaga. Mas sumarap ang salo-salo namin dahil sa wine. Sa aming dalawa ni Ashley, siya talaga ang magaling magluto. Pero ewan ko ba sa kasintahan ko kung bakit hindi siya nakialam sa pagluluto noong mga oras na iyon. Pinanindigan niyang maging tamad ng gabing iyon. Pagkatapos kumain, sina Diana at ang boyfriend niya si Briggs ang naghugas ng mga platong pinagkainan. Dinala pa namin ang natirang wine sa kwarto at nagbitbit kami ng 2 malalaking pack ng chips. May baon kaming laptop at may naka-store na movie doon na hindi pa namin napapanood. Habang lumalalim ang gabi, nagkaabala kami sa pagtunghay sa munting screen. Bandang 11:00 na nang mahiga kami. Narinig ko si Ashley na tinatanong si Diana sa cellphone niya, pero umiling-iling lang ito. Naalala kong iniwan niya yun sa lamesa sa kusina. Kaya sinabi ko yun sa kanya. Samahan mo naman ako, babe. Madilim sa baba eh. Kukunin ko yung cellphone ko. Uwi ka pa sa akin ni Ashley. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya papalabas ng kwarto. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad pababa sa hagdan nang mapansing may nagliwanag sa kusina. Teka, phone ko yung nag-ingay ah. Uwi ka sa akin ni Ashley, kaya pareho kaming dalawa na napatingin sa direksyon ng kusina. Kinabahan ako nang makitang may aninong rumehistro sa dingding. Kaya sa pag-aakalang magnanakaw, sinabi ko sa kanya na wag munang lalapit doon. May kinuha akong flower vase sa may center table. At iyon ang inihanda ko bilang armas. Kaso lang, nang bigla akong dumungaw sa may pinto ng kusina, napahinto ako.
Walang sino man ang makikitang nakaupo sa may side table at walang palatandaan na may nanggaling na tao doon. Ano na babe? Nasaan ang magnanakaw? Bulong sa akin ni Ashley na ikinailing ko naman. Tahimik na kinuha ko na lamang ang phone ni Ashley at iniabot ito sa kanya. Sigurado ako na hindi tao ang nakita ko kanina. Kabaliktaran sa unang inakala ko na may aninong nahagip ang mga mata ko sa dingding na tinamaan ng liwanag ng cellphone. Bumalik kami papaakyat sa ikalawang palapag. Kaso lang, nahinto na naman kami nang makarinig ng tunog na tila ba hinihilang kadena. Nagkatinginan kami ni Ashley. Baka sa kanyang mukha ang matinding takot, habang ako naman pinakikiramdaman ang paligid. Maya-maya pa nagsisigaw na si Ashley. Sabi niya may nakita raw siyang babae sa ibaba ng hagdan. Nasa 20 anyos raw siguro ito. Nakatingin sa amin at hindi sumasayad ang mga paa sa sahig. Hindi ko siya mapakalma, kaya nang makita kong nagtatakbo na siya papaakyat, napasunod na ako sa kanya. Binalya niya pa ng malakas ang pinto, kaya nainis ako ng masaraduhan. Dahan-dahan naman Ashley. Wika ko pa sa kanya. Naabutan ko siyang inaalo ni Diana, kaya kagad kong tinanong kung ano ba ang nakita niya. Sa totoo lang kasi, wala naman akong nakita, pero may narinig ako. Walang dahilan para matakot. Umiiyak na sinabi sa akin na imposible raw na hindi ko nakita ang nakita niya. Magkasama kami at parehong nasa hagdan. Umiiling ako, sabay sabing wala talaga. Ang tanging maikukumpirma ko lang sa kanya ay ang tunog na pareho naming narinig. Tunog ng kadenang hinihila. Napakalma na din naman namin si Ashley, pero maya-maya pa umiyak na naman ito. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya, hanggang sa itapon niya ang cellphone na mabuti na lang at hindi naman nabasag. Nang subukan naming i-check, maging ako ay nagulantang. May mga video records na kuha kami sa phone niya habang nagkakatuwaan kami noong maaga pa. Kahit noong kumakain, at ang worst ay noong naghuhugas ng pinagkainan namin sina Diana at Briggs. My gosh! Totoo ba ito? Hindi makapaniwalang wika ni Diana. Pareho kaming hindi makasagot ni Briggs. Kababalaghan na ang nasa isipan ng dalawang babae, pero kaming mga lalaki naman ay iba ang nasa isip na dahilan. Hindi napigilan ni Briggs ang magsalita. Masyado naman kayo matatakutin. Baka naman kasi naka-standby mode ang cam ng phone mo kanina Ashley, kaya tayo na-record. Wika nito na sinigundahan ko naman. Inis na humarap sa amin si Diana. Kaya din pala namamaga ang buong katawan mo dahil hindi ka naniniwala sa nuno sa punso. Hello, ilang dekada na bang nakatayo ang ancestral house na ito? Kaya nga nanggaling sa root word na ancestral, means galing sa mga ancestor. Tinirhan na ito ng mga ninuno ni na Tita Presi, di ba? Maarting wika nito, kaya napasabat ako. Oh, ano naman ang kinalaman ng mga nananahimik na ninuno ni Tita Presi sa nangyari kay Ashley? Di malamang, sila yung dumalaw sa inyo kanina. Malay natin, nagro-roam around pa pala sila as ghost sa hallway. Hanggang ngayon, kundinada ang mga kaluluwa. Kasi nga, sabi nyo, may hinihilang kadenang bakal sa sahig, right? Wika ni Diana. Hindi na lang din ako kumontra para hindi na humaba pa ang diskusyon. Ramdam kong nagtatampo sa akin si Ashley. Kaso lang, kung kailan nais ko siyang kausapin, ay ayaw naman niya akong bigyan ng pagkakataon. Para sa kanya, malaking kasalanan ang nagawa ko. Sa hindi katagalan ay nakatulog na rin naman kami. Lumipas ang ilang araw at medyo nasanay na kami sa eerie things na meron sa bahay na iyon. Wala naman akong nakikita
kaya okay lang iyon sa akin. Kaysa naman palagi akong mag-hysterical sa tuwing may mararamdamang kakaiba. Maliban pa doon, hindi naman bagay sa akin bilang lalaki ang magtatalon sa takot tuwing may magpaparamdam. 2 araw pa ang lumipas at hindi pa rin ako kinakausap ni Ashley. Alam kong nagtatampo pa din siya sa akin. Kaya naman bilang lalaki, ako na din ang gumawa ng paraan para magkaayos kami. Nakinig naman sa akin si Ashley at sinabing naiinis lang daw siya. Nagmukha raw kasi siyang baliw sa harapan naming lahat dahil siya lang ang nakakita that night. Sana man lang daw ay sinabayan ko siya dahil may narinig din naman ako. Noong sumunod na araw ay dumating ang pamangkin ni Tita Presi na itago na lang natin sa pangalang John. Inimbitahan niya kami na maki-birthday sa kanila dahil selebrasyon ng nakababata niyang kapatid. Walking distance lang din iyon mula sa ancestral house, kaya sumama kami. Nagsimula na ang inuman pagdating namin sa bahay nila, kaya mabilisan kaming kumain at nakijoin sa inuman. Makalipas na ang ilang sandali, nakaramdam ako ng pagkahilo hanggang sa mag-blurred ang paningin ko. Nang mga oras na iyon, lahat pala kaming 4 ay ganoon ang naranasan. Kaya nagkagulo ang mga bisita. Since naroon ang tatay ni Tita Presi, siya ang nagpatawag ng ambulansya para dalhin kami sa ospital. Inobserbahan kami ng ilang oras at chinek ang mga vital signs, pero normal naman ang lahat. Kaya nagpatawag na si Tito Mando ng albularyo. Ito ay pinsan ni Tita Presi. May narinig ako sa usapan nila tungkol sa manlalason o yung tinatawag daw nilang kilkigan. Baka raw nadali kami, palibhasa mga dayo. At kahit hindi ko nasabihin, alam kong agaw pansin ang grupo namin. Lalo sa balat pa lang namin ay malalaman na kaagad na hindi kami nanggaling sa probinsyang iyon at nagmula kami sa syudad. Muling naging in charge ang tatay ni Tita Presi para magpatawag ng albularyo. Ang albularyo na ang pinapunta sa bahay. Oo, iniuwi na nila kami sa bahay ni Nadjan dahil wala naman daw kaming nagiging pagbabago sa ospital. Nakilala namin si Kaberting. Siya ang albularyo na gumamot sa amin doon. Sabi niya, nadali nga raw kami ng kilkigan at mukhang napag-initan kami sa inuman. Nakasabay daw namin ito. Pero wala namang nakakaalala kung sino sa mga bisita nila ang posibleng may gawa noon sa amin. Sabi naman ni Briggs, "Ano ba yan? Dami niyong alam? Baka naman na food poison lang kami o contaminated ang pagkain na nakain namin kaya kami nagkaganito." Sabi ko naman, "Oh, ano na naman yan, tol? Di ba napag-usapan na natin yan? Huwag mo nang kontrahin ang mga paniniwala ng mga tao sa lugar na ito. Ang mahalaga, gagawa sila ng paraan para mailayo tayo sa kapahamakan." Iiling-iling na bumuntong hininga si Briggs pero hindi na nagsalita pa. Pinainom kami ng albularyo ng langis na may halong kung ano-ano, basta hindi maganda ang lasa. At pagkatapos noon ay nagsuka kaming 4. Matapos mailabas lahat ng nakain ay gumaan na rin naman ang pakiramdam namin. Sabi naman ni Tita Presi, "Next time ha, always be vigilant. Lalo na kapag nasa probinsya kayo. Huwag niyong hahayaang naiiwan ang pagkain niyo o ilalapag sa hindi niyo nakikita. Hindi naman kayo lalasunin ng mga kamag-anak natin. Pero yung ibang bisita na nakakaramdam ng pagkakairita sa inyo, sila ang gagawa noon." Nagsiuwi na nga kami after noon sa tinutuluyan naming ancestral house. Si Tita Presi naman ay sa ibang bahay tumuloy. Marami kasi siyang kamag-anak roon at mukhang wala rin siyang balak na mag-stay sa ancestral house nila. Baka natatakot rin. Pero mabuti na lang dahil noong mga sumunod na araw ay kinausap ni Tita Presi ang kasambahay na samahan kami sa ancestral house
at ito ang mag-aasikaso ng kakainin namin. Habang naroon kami sa terrace ay narinig kong nagbubulungan sina Diana at Ashley. Ang creepy niya ano? Wika ni Diana na ikinatango naman ni Ashley. Iba ang kutob ko sa kanya, promise. Anito, kaya nilapitan ko sila at sinaway. Tumigil nga kayo, para naman kayong hindi babae. Pati ba naman si Manang pinagdidiskitahan nyo? May inis ko pang pagkakasabi. Umabrisyete sa braso ko si Ashley at humingi ng sorry. Nasabi lang naman daw nila iyon dahil nakita nila na may karumihan ang kuko ni Aling Inday habang naghihiwa ng mga ricados para sa lulutuin niyang ulam. This time, hindi na tayo malalason. Magkaka-LBM na lang tayo dahil sa kagagawa ni Manang. Nakangiwi na wika pa ni Diana, kaya maging ako ay napairap na din. Hindi ko alam ang simpleng usapan nilang iyon ay may koneksyon pala sa lagim na mangyayari sa hinaharap. After 2 days ay sinundo kami ni Jan sa bahay at dinala sa pagdarausan ng handaan nila para sa piyesta ng bayan. Matapos naming makakain ay naglakad-lakad kami sa bayan para manguha ng larawan. Kinahapunan, muli na naman kaming nahila sa isa pang kamag-anak sa handaan sa kanilang bahay, kaya busog na busog kami noong umuwi. 2:00 ng madaling araw na kami nakauwi ng ancestral house. Halos magtilian ang mga kasama kong babae noong may makita kami isang matandang babae sa tapat ng bahay na tinutuluyan namin. Nasa edad 60 na siguro iyon at humihingi ng tulong. Ano bang maipaglilingkod namin sa iyo, Manang? Tanong ko roon kahit namumungay na ang aking mga mata. Nakipag-inuman din kasi kami, pero hindi naman talaga lasing. Nasa wisyo pa para umuwi. Mga iho, hihingi sana ako ng tulong. Manganganak na ang anak kong buntis. Wala siyang asawa at wala rin kaming kakayahan para dalhin siya sa ospital sa bayan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Napatingin ako kay Ashley. Siya lang naman ang alam namin na may kakayahan na gumawa noon. Namutla si Ashley at umiling. Uy, hindi pa ako graduate ng midwifery ah. Baka mamaya may magawa kong hindi dapat. Delikado yun. Tanggi pa nito. Huminga ako ng malalim at nilapitan si Ashley. Babe, emergency na ito. Tsaka alam ko naman na hindi mo hahayaang mapahamak ang iba, di ba? Sige na, tulungan na natin. Isipin mo na lang na experience mo na ito. Pakiusap ko sa kanya. Sa bandang huli, pumayag din naman si Ashley. Inutusan niya si Diana na kumuha ng alkohol, gunting at iba pang pwedeng maggamit sa pagpapaanak roon sa babae. Sumama na nga kami sa matanda. Gumugol rin kami ng mahigit 30 minutos sa paglalakad kasama ang matandang iyon na nakilala namin sa pangalang Manang Bising. Habang nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad ay may humarang sa amin na isang malaking aso na may mapupulang mga mata. Nanigas kaming magkakaibigan sa aming nakita. Hindi naman kasi ganoon ang normal na asal ng isang aso. Isa pa, paano nagkaroon ng aso na harang doon bundok na iyon? Pero nagulat kami dahil sa ipinakitang tapang ng matanda. May dala pala siyang itak doon sa hawak niyang bayong. Gumilid siya sa daan at namulot ng mga bato. Bawat bato niya ay tila may ibinubulong siyang salita at lahat ng ipinupukol niya ay talagang tumatama sa mukha noong aso. Kaya naman kahit umaangil iyon ay napapaatras. Minumura pa iyon ng matanda sa lingwahe nila habang panay ang abante at nagwawasiwas ng itak. Hanggang sa tuluyan ng lumayo ang nakakatakot na asong iyon. Sabi ng matanda, magmadali kayo. Malamang pupunta rin sa bahay namin ang asong iyon. Hindi iyon normal na aso, isa yung aswang.
Siguro, naamoy niya na ang nalalapit na pagluluwal ng sanggol ng aking anak. Bilisan niyo, dali! Wika noon at lakad-takbo na ang ginagawang pag-abante. Pagkarating namin sa bahay nila, ay dinig namin ang pagsigaw at iyak ng buntis. Ang kapatid na lalaki lang noon ang kasama. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Ashley at sinimulan na ang kanyang gagawin. Kaso lang, nakarinig kami ng kalabugan sa bubong ng bahay. Ang isa naman, dinudunggol ang haligi na para bang dinudumog at balak ng butasin ang dingding. Hindi naman talaga ako matatakuting tao, pero sa mga sandaling iyon ay hindi ko mapigilang matakot at manayo ang mga balahibo. Napakabangis kasi talaga ng mga huni na maririnig sa paligid, na ayon pa kay Manang Bising ay mga aswang pa rin ang may gawa noon. Nagkasundo kami ni Briggs na kumilos. Lumabas si Briggs, dala ang itak ng matanda. Hindi pa rin kasi siya natatakot dahil hindi raw iyon aswang. Maaaring nababaliw lang na baboy dahil baboy lang naman daw ang nakita niya noong sumilip siya sa labas. Pagkalabas ay agad niyang inambahan iyon ng pagtaga. Pero naging mas mabilis ang baboy na iyon at binangga siya sa binti. At nahiwaan pa ng pangil noon ang binti ni Briggs, kaya hindi siya kaagad nakatayo. Saglit pa akong nakatulala dahil sa takot. Tumili ng malakas si Diana noong makita ang nangyari sa kanyang kasintahan, kaya doon na ako natauhan. Agad ako lumapit at sinakluluhan si Briggs. Iniabot sa akin ni Aling Bising ang isang baon ng niyog na may lamang asin at abo. Iyon daw ang isaboy ko doon sa aswang. Ginawa ko nga iyon kaagad, kaya imbis na muling babanggain ng baboy, ang nakahiga pa na si Briggs ay hindi iyon tumuloy. Itinayo ko si Briggs, tapos inabutan naman ako ni Diana ng kawayang bagakay. Ipinabigay raw iyon sa akin ni Manang Bising, kaya iyon ang ginamit kong panusok sa aswang na nagpupumilit pa rin pumasok sa pintuan. Hindi niya lang magawa dahil naroon kami ni Briggs nakaharang. Kung ano-ano ang pinagbabato namin roon, habang panay naman ang tusok ko ng kawayan. Aalis ang baboy tapos muling magbabalik. Parang nasisiraan iyon ng bait at gusto talagang makalapit sa buntis sa loob ng bahay. Bandang 5:00 ng umaga, kasabay ng pagluwal ng sanggol, ay nilubayan na din kami ng 2 aswang. Noong una ay nagtataka ako dahil bakit hindi kami tinulungan ni Aling Bising doon sa aswang na baboy. Iyon pala, tinutusok niya rin ng bagakay ang aswang na pilit gumagawa ng butas na nasa bubungan, sa tapat mismo ng kinahihigaan noong buntis. Pagod at puyat kami noong gabing iyon, pero worth it naman dahil matagumpay na napaanak ni Ashley ang buntis at malusog ang sanggol. Noong sumikat na ng tuluyan ng araw, ay nagpaalam na kami kay Aling Bising na aalis na. Laking pasasalamat naman ni Aling Bising sa kabayanihang aming ginawa, lalo na kay Ashley, na kahit nangangapa ay buong tapang na ginawa ang pagpapaanak doon sa buntis. Pagkarating namin sa bahay, ay ang sugat naman ni Briggs sa binti ang inasikaso ni Ashley. Dahil medyo malalim ang hiwa noon, tinahi na iyon para mas madaling gumaling at hindi panay ang pagdurugo. Makalipas ang 3 araw ay bumalik na kami sa amin sa Iloilo. Hindi kasi talaga kami komportable sa ancestral house ni Tita Presi. Noong naroon na uli kami sa Iloilo, ay inubos na lang namin ang aming oras sa pagpo-food trip, inom at video okay sa loob ng bahay. Hindi naman na naging pasaway si Briggs. Mukhang nabago na rin ang paniniwala niya na hindi totoo ang aswang at mga kababalaghan. Lalo at may remembrance na iniwan sa kanya ang aswang sa kanyang binti.
Noong matapos na ang bakasyon ay muli na kaming bumalik ng Maynila upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Kapag may nagkikwentuhan tungkol sa mga aswang ay napapansin kong tahimik na si Briggs o si Diana. Hindi na sila skeptic sa kanilang mga komento. Hindi gaya dati na madalas panindigan na hindi talaga totoo ang mga kababalaghan. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan at kapulutan ng aral. Wakas. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.